Magandang araw po sa ating lahat, mga kapatid. Kumusta po ang bawat isa sa atin? Kumusta po yung buhay mananampalataya o buhay paglilingkod o buhay pagkatawag sa ating Panginoon? We are blessed. Amen. Amen. Hallelujah. Big amen. Hallelujah. So ngayon dumako po tayo, mga kapatid, no, sa mensahe ng ating Panginoon sa araw na ito. Ang mensahe na binigay sa atin ng ating Panginoon ay mababasa po natin sa Hukom chapter 6 verse 17 hanggang 24. Hukom versikulo 6 ay kapitulo 6 versikulo 17 hanggang 24. Sabi po sa salita ng ating Panginoon, sumagot si Gideon, kung ako po ay talagang kalugod-lugod sa inyo, bigyan niyo ako ng palatandang kayo nga ang nag-uutos sa akin. Huwag po muna kayong umalis at hahainan ko kayo ng pagkaing handog. Hihintayin kita, sagot ni Yahweh. Umuwi nga si Gideon at nagluto ng isang batang kambing at gumawa ng tinapay na walang pampaalsa. Mula sa 5 salop na harina, pagkaluto, iniligay niya ang karne sa basket at ang sabaw sa isang palayok. Inihain niya ito sa anghel ni Yahweh sa ilalim ng malaking puno. Sinabi sa kanya ng anghel, ipatong mo sa malaking batong ito ang karne at ang tinapay. Pagkatapos, buhusan mo ng sabaw. Iyon nga ang ginawa ni Gideon. Ang karne at ang tinapay ay hinawakan ng anghel ni Yahweh sa pamamagitan ng tungkod. May lumabas na apoy mula sa bato at nasunog ang karne at ang tinapay. Pagkatapos, ang anghel ni Yahweh ay nawala sa kanyang paningin. Saka pa lamang naunawaan ni Gideon ng anghel na nga ni Yahweh ang nakausap niya. Dahil dito, kinalibutan siya sa takot at sinabi, Panginoon, Yahweh, tulungan mo po ako. Harap-harapan kong nakita ang iyong anghel. Ngunit sinabi sa kanya ni Yahweh, uminahon ka, huwag kang matakot, hindi ka mamamatay. At si Gideon ay nagtayo roon ng isang altar para kay Yahweh na tinawag niya. Si Yahweh ay kapayapaan. Hanggang ngayon ay naroon pa sa obra ang altar sa lugar na sakop ng angkan ni Abiezer. Purihin ang Panginoon sa na ating nabasa sa oras na ito, mga kapatid. So dito makikita po natin, mga kapatid, no, sa buhay ni Gideon, siya po ay tinawag siya ng ating Panginoon. No? In short story, siya po ay isang Israelite. Si Gideon ay isang kabahagi ng kapamilya ng ating Panginoon ng Israelite. Alam naman po natin nung una, ang Israelite ay sobrang tigas ang ulo. Kahit po anong pagpapala, ano po ang gawin ng bawat isa, no, ano ang gawin ng ating Panginoon sa kanila, ganun pa rin po, bumabalik pa rin po sila sa dati. So ang ginawa ng ating Panginoon dito, mga kapatid, pinarusahan niya sila. Ibinigay niya sila sa kalaban, sa mga Medianita o Amelitita, no, mga Amalek at sa Median. Ibinigay ng Panginoon para sila ay magdusa. So sila po ay nagtatanim ng mga pagkain, no, mga hayop, nag-aalaga sila, pero ang ginagawa ng Medianita, no, talagang kinakamkam nila. Pag alam na nilang anihan na, alam na nilang kukunin na ng Israelite, inuunahan po sila. So wala pong tinitira ang mga kalaban sa mga Israelite. Ang hirap nun, mga kapatid, no? Pag walang tinitira sa iyo ang kalaban mo, ang hirap nun. No, talagang di mo alam anong gagawin mo. So dito,
Dahil naawa ang ating Panginoong Diyos sa mga Israelite, nagpadala po siya ng propeta o isang sugo. At kinausap niya po si Gideon. Si Gideon po ay anak ng Diyos na Israelita na talagang nagpapatuloy sa ating Panginoon. So lahat tayo mga kapatid, ay tinawag din ng ating Panginoon. Kaya pinamagatan ko ang ating mensahe ngayon mga kapatid ng proseso sa pagkatawag. Tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga kayong Diyos na buhay. Ama, narito na naman po kami upang ikaw ay papurihan, sambahin, upang pagbulay-bulayan ng iyong salita. Ama, hinihiling ko na itago mo lamang po ako sa iyong likuran. I-empty vessel mo po ang iyong lingkod, ang makita, marinig lamang sa akin ay kayo lamang, Ama. Ama, maghari ka rin sa mga nakikinig, sa mga naka-join sa online, at makikinig pa, na habang naririnig nila ang iyong salita, buksan mo ang kanilang spiritual eyes, spiritual ears, higit sa lahat ang kanilang mga spiritual heart, upang lubusan nilang maunawaan, maintindihan, ano ba ang purpose kung bakit kami nandito sa mundong ito. Kaya Ama, ngayon pa lang, tinataboy na namin anong gawa ng Espiritu ng kaaway sa lugar nito. At inaangkin na namin ang katagumpayan, the victory, the banner, sapagkat ang gawain ito ay para sa inyo. Aming idinadalangin ang lahat ng ito sa tanging pangalan ng anak ng Diyos namin, Diyos, sarili tagapagligtas. Amen. So sabi ko nga, proseso sa pagkatawag. So tayong lahat mga kapatid ay tinatawag ng Panginoon. Tayong lahat ay nais gamitin ng ating Panginoon dito sa mundong ito. Sino na po ba sa atin ang tinawag na ng Panginoon? O sino po ba sa atin ang tinatawag ngayon ng ating Panginoon? Meron kasing tinawag, merong tinatawag, at meron pang tatawagin. So itong mensaheng ito mga kapatid na nireveal sa atin ng ating Panginoon, ay dapat ihanda po natin yung ating puso. Kasi po baka tayo ay tinawag na pero hindi natin nararanasan ang revelasyon na ito mga kapatid. O ikaw ay tinatawag ngayon na pwede mong ipaghanda o pwede mong ihanda ang iyong sarili sa mga proseso ng pagkatawag sa atin ng ating Panginoon. At kung ikaw ay tatawagin pa lang o hindi ka pa tinatawag, gusto mong magpatawag sa ating Panginoon mga kapatid, ang ganda po ng mensahe. Yung proseso ng pagkatawag, dapat yun po ang ating maranasan sa ating buhay. Amen? Tulad po ni Gideon, isa po siyang makasalanan. Nanunumbalik po sila sa kasalanan. Pero yung habag ng Diyos, yung biyaya, yung pag-ibig ng Diyos, ay pinagkakaloob niya pa rin. Gumagamit pa rin siya ng mga tao, ng mga instrumento para makilala siya. At magamit niya ang kanyang mga anak. Tulad natin, nandito tayo, nandyan kayo mga kapatid. Nais po ng ating Panginoon na patuloy niya tayong gamitin sa mundong ito upang ipahayag, ikalat ang mabuting balita ng kaligtasan, upang maranasan ng bawat kanyang mga tinawag na ang proseso ng pagkatawag ay dapat nilang makamit at may apply at makita sa kanilang buhay. Amen. Amen? Amen. So sabi nga dito mga kapatid, si Gideon, kung ako po ay talagang kalugod-lugod sa inyo, isipin niyo po, bilang pagkatawag mga kapatid, ano yung proseso na dapat makita sa atin bilang pagkatawag ng Panginoon? Nakita po natin si Gideon, kung ako po ay talagang kalugod-lugod sa inyo. So ibig sabihin, nagpapakumbaba siya. Diba sabi nga ng ating Panginoon, humble yourself before God. Kailangan magpakumbaba tayo pag tayo tinatawag ng Diyos o tinawag ng Diyos. Kailangan muna magpakumbaba. Kailangan muna isuko natin yung sarili. Kailangan muna natin itakwil yung sarili. Sabi nga, kasi hindi pwedeng manguna ang ganang sarili natin kasi ang lilitaw, pride. Alam naman natin mga kapatid, ang pride ay hindi kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat.
Kasi pag pinauna natin ang pride sa atin, anong mangyayari? Wala po. Hindi po natin maiisip na dapat tayo magpasakop to the authority. Dapat tayo magpasakop sa ating Panginoong Diyos. Napilit ang sarili natin ang inuuna natin. Kaya nga sabi sa Kawikaan, 3, 5, and 6, trust in the Lord with all your heart, with all your mind, and do not lean on your own understanding. Amen? Kaya dapat kay Yahweh lahat tayo dapat isuko, ibuhos, ibigay, isurrender kay Yahweh sa ating Panginoong Jesucristo. Pag talagang ikaw ay tinawag, ako ay tinawag, tayo ay tinawag, mga kapatid, kailangan nakikita sa atin ang proseso ng pagka-humble heart. Yung respect natin sa ating Panginoon, yung pagpapakumbaba natin. Yan po ang una. Bakit? Kasi po yan ang una. Yan po ang ating Panginoong Diyos. Yan po ang ginawa ng ating Panginoong Diyos para sa atin. Di ba? Nagpakababa siya. Kaya gusto ng Panginoon, ganun din po tayo, mga kapatid. Tulad ng sinabi ni Gideon, kung ako po ay talagang kalugod-lugod, ibig sabihin, Lord, hindi ako karapat-dapat. Paano, Lord? So, hindi niya pinauuna yung sarili niya. Hindi po, tinawag ako ng Lord. Kailangan magmalaki ako. Kailangan, ganito ako magsalita. Kailangan, ganito ako magpagamit sa... Minsan, maraming ganyan. Kailangan po talaga, ipakita natin yung humble heart. Ako, actually, kanina, hindi ko alam kung bakit kinakabahan ako. Kasi, nakita ko yun sa online. Sabi natin, Mila, tatayo na lang ako. Ang dami ata nanonood, sabi niya. So, tingnan mo, may karanasan tayong ganyan na kakabahan tayo. Bakit? Kasi yan ang gusto ng Panginoon. Pag tayo tumatayo, kinakabahan ka, praise God. Sabi nga, bakit? Kasi po pag kinakabahan tayo tumatayo dito, ibig sabihin nagpapasubmit tayo to the authority. Amen. Hindi natin tinataas ang ating sarili. Amen? Amen. Amen. Totoo po yan, mga kapatid. Totoo kaya pag tumayo kayo, hindi hingal kayo, kinakabahan kayo. Lord, salamat. Kung pagtayo nyo dito, mawawala na. Tingnan nyo ako, wala na yung kaba ko, di ba? Yung kaba, mapapalitan siya ng boldness. Magkakaroon siya ng anointed, powerful. Sa paggayag ng salita ng ating Panginoon. Amen? Amen. So nakita rin natin dito, naghihingi dapat tayo, bilang proseso ng pagkatawag, naghihingi dapat tayo sa ating Diyos, hindi sa ating kapwa, hindi sa ating sarili, o kanino pa. Kailangan hilingin natin sa ating Panginoong Diyos ang lahat. Sa Kanya po natin talaga ipagkatiwala. Tulad ng ginawa ni Gideon, bigyan nyo ako ng palatandaan. Kayo nga ang nag-utos sa akin. Bigyan nyo ako ng palatandaan kung kayo nga ang nag-utos sa akin. So diba, pag talagang humble yourself natin, talagang masasabi natin yung dapat. Hihingi nga naman tayo sa Panginoon. Kanino tayo hihingi? Wala. Kahit sabi mo may pera yan, may pera. Sabi nga ni si Skydy kanina, walang pera-pera yan. Talagang dapat naka-seek tayo sa ating Panginoon. Hihingi tayo sa Panginoon. At higit sa lahat, pag tayo nagpapakumbaba, nag-e-examine po tayo. Ibig sabihin, ine-examine natin ano yung dapat. Sabi nga si Skydy kanina, lahat ng mga blessing, hindi naman nagagaling sa Panginoon o blessing sa Panginoon o yung mga material na napupunta sa atin. Totoo po. Kasi nga, linaw nun, sabi ni Satan, kung susunod ka o magpapatira pa at sasamba sa akin, ibibigay ko lahat ang nakikita mong yan. Diba si Satan nga naman palang nagsabi nun? Oh, grabe. Kaya dapat talagang ine-examine po natin. Tulad ni Gideon. Kung talagang kalugod-lugod po kayo, kalugod-lugod po ako sa inyo, Lord, bigyan niyo ako ng palatandaan na kayo talagang tumawag sa akin. Baka si Satan, baka si Taning ang tumawag sa akin, Lord. Kaya sa mga kapatid, sinong tumawag sa atin ngayon? Tinawag ka na ba ng Panginoon? Tinawag na ba ako ng Panginoon? Tinatawag ka ng Panginoon? Alamin natin. Pag-aralan natin sa ating buhay. Kung talagang ang Diyos ang tumatawag sa atin o si Satan na sinusundan natin. Talagang ganda ng salita ng ating Panginoon, yung revelation niya yan. Totoo nga naman.
kailangan muna natin iasa sa ating Panginoon. Hindi kani-kanino. Baka kanino mo, baka bumulong sa'yo. Oo. Yari na tayo pag gano'n ang mga boses. Dapat, oo anak. Diba? Dapat gano'n. Jesus Christ ang naririnig natin mga kapatid. Kasi nakakalungkot. Pag talagang boses ni Taning ang naririnig natin. Sabi ko nga, 5 voices yan. Voices ng sarili mo, voices ng angel, voices ng Panginoon, voices ng Holy Spirit, voices ni Taning. Isipin nyo, kung titignan po natin yan, isa lang yung kay Taning. 4 yan, lamang tayo mga kapatid. Kaya dapat alam natin kung ano yung voices, agad natin makukuha tulad ni Jinjon. Diba? Talagang alam niya, ba sandali, baka ibang tumatawag sa akin. Amen? Kaya dapat ganun din po tayo mga kapatid. Ganon din, pag tayo ay nakaproseso sa pagkatawag sa ating Panginoon, mararanasan natin yung gusto nating manatili lagi ang presensya. Gusto natin manatili lagi ang pag-ibig ng Diyos, ang habag, ang biyaya ng ating Panginoon Diyos sa ating buhay. Kaya sabi ni Gideon dyan, huwag po muna kayong umalis. Huwag po muna kayong umalis. Ibig sabihin, ayaw niya na munang umalis ang ating Panginoon. Bakit? Dahil nararanasan niya po yung presensya niya. Nararanasan niya yung Panginoon sa kanyang buhay. Tayo sa pagkatawag natin mga kapatid, yung proseso sa pagkatawag natin, nararanasan po ba natin yan? Dapat nararanasan natin yan mga kapatid. Kasi yan ang tamang proseso na at tayo ay tinawag at itatawagin ng ating Panginoon. Yung pag naranasan natin sa ating buhay, nagiging uhaw tayo, nagiging gutom tayo sa kanyang salita. Yung hindi tayo talaga tumitigil, praise God, sa mga devotion, no? Kahit ilan-ilan tayo, dumadami, kumukonti. No? Iba man ang mga weather, nandiyan pa rin ang devotion. Praise God. Kasi bakit? Ayaw maalis yung presensya ng ating Panginoon sa kanila. Yung nararanasan, yung nararamdaman nila, grabe, hindi nila maipaliwanag. Kaya kahit saan, kahit konting oras lang mga kapatid, nagkikipag-agawan ka pa, no? Kay Satan para lang makapag-online. Para lang marinig mo yung salita ng Panginoon. Totoo yan. Ako nga sa trabaho, minsan umiiyak ako. Lord, masama yung loob ko, hindi ako nakakapag-share. Naririnig ko ang salita mo, hindi ako focus. Bakit? Kasi po yung dati kong nararanasan, hindi ko po maranasan. Isa po nakikiusap ako, mag-share muna ako, masama loob ko sa mga kasama ko dito, nakapagsalita ako na hindi maganda, mabigat. So napakaganda. Hinahanap ko yung presence ni Lord para mabigyan niya ako ng tamang o right path na Holy Spirit. Kasi hindi ko alam kung kanino ng Holy Spirit yung nasa akin pag nakakapagsalita tayo. Alam nila, pastor ako. Alam nila, lingkod ako ng Panginoon. Maya-maya, masisigawan mo sila. Diba? So, doon mararanasan mo, Lord, kulang kayo. Lord, kailangan kita. Kailangan kita, Lord. Amen? Amen. Ganun din, mga kapatid. Pag tayo ay nasa proseso, sa tamang proseso ng pagkatawag natin Panginoon, mararanasan natin yung living sacrifice. Yung sinasabi ni Paul, no? Ni Paul sa Romans 12:1. Alang-alang sa habag ng Diyos, ialay nyo ang iyong sarili bilang isang ahing buhay, kahaya-aya at kalugod-lugod sa Panginoon. Ito ang karapat-tapang pagsamba sa Diyos. Kailangan natin ialay ang ating sarili. Bakit? Si Gideon ganyan din yung ginawa, Huwag po muna kayong umalis. Sabi niya, pagkaraan sumunod, aainan ko kayo ng pagkain handog. Wow! Grabe! No, pag naranasan mo na talaga ang Panginoon, mga kapatid, iahain mo yung sarili mo. Dito is literal, exegesis. Literal na pagkain ng inaahain. Alam naman natin dati, mga hayop o tinapay, ang inahain nila sa Panginoon. Pero nung sabi ng Panginoon doon sa kanyang salita, ihain nyo sa akin ang iyong pasasalamat. Hindi ako nasisiyahan sa ahing hayop o tinapay. Di ba may verse ang Panginoon na ganyan?
So tinuruan din tayo ni Jesus Christ na dapat ang ihain natin yung ating sarili. Yan yung living sacrifice. No, pero hindi natin niyahain sa krus yung ating sarili, mga kapatid, o paparusahan. Hindi. Maraming living sacrifice na dapat nating gawin. Manalangin, prayer and fasting, meditation, the Word of God every day and night, praise and worship, obedience to the Lord. Yan, living sacrifice po yan. Bakit? Kaya ako nasasabi ko yan, yan po ang karanasan ko, yan po ang life verse ko, Romans 12:1. Paano ako binago ng ating Panginoon, hindi lang sa isip, salita, sa gawa, at sa pananamit, sa physical at spiritual. Kaya po tinataas ko yan. Totoo po yan. Dapat bilang nasa proseso ka sa pagkatawag, mga kapatid, maranasan mo yung living sacrifice, yung nagsasacrifice ka sa ating Panginoon, yung ginagawa mo at sinusunod mo yung gusto niya. Amen? Amen. Bilisan po natin. Maraming revelasyon nito. Baka hindi matapos. So, ganun din. No, kailangan sa proseso ng pagkatawag natin, no, nakikita sa atin yung totally committed, yung with passion. Amen? Nakikita dapat sa atin yan. Tulad ni Gideon, ano sinabi dito? Umuwi nga si Gideon at nagluto ng isang batang kambing and so and so. So umuwi po siya, totally committed. Isipin nyo, kausap niya na ang Panginoon, nandun na ang anghel, naisipan niya pang umuwi. Bakit? Para mag-sacrifice sa ating Panginoon, para maipakita niya kung ano talaga yung nasa puso niya para sa pagsunod niya sa Panginoon. Kung sino lang di na uuwi, nandiyan ang Panginoon, nasa harapan ko, ano pang gusto, mayaman ang Panginoon, di niya kailangan to. Pero ang gusto ng Panginoon, yung act, no, yung ginagawa natin. Kaya nga, faith without work is dead. Yung pananampalataya natin sa Panginoon, mga kapatid, dapat may kaakibat na gawa. No, kaya dapat nakikita sa atin yung totally committed, yung passion, yung masaya tayo sa paglilingkod, yung committed natin kahit mahirap, ginagawa ko, Lord. No? Kahit mahirap, kahit hindi pwede, ginagawa ko para sa iyo, Lord. No, hindi yung hindi pwede na mali, ha? Hindi, yung ibig sabihin, pag mahirap yung sitwasyon mo, sa iyo hindi pwede, kay Lord pwede pa. Amen? Totally committed. Walang hadlang pagdating sa Panginoon, mga kapatid. Dahil pagdating sa Panginoon, wow, grabe, bukas lahat yan. Walang hadlang. Walang hadlang, mga kapatid. Kaya dapat ganun. Maranasan natin yan. Nararanasan po ba natin yan? No, may mga hadlang na pagtatagumpayan po ba natin, mga kapatid? Hallelujah! May mga hadlang, alin ang inuuna natin? Sabi nga ni Siskay, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. At mararanasan natin ang lahat-lahat, mga kapatid. Amen? Totoo po yan. At pag totally committed tayo with passion sa paglilingkod natin sa Panginoon, nabibigay natin din ang lahat-lahat. Kung binibigay ng Panginoon ng lahat-lahat sa atin, nabibigay din po natin all the best to the Lord. Di ba nabibigay natin lahat? Di lang physical, lalong-lalo na spiritual. Dapat yan ang tamang proseso na pagkatawag natin sa Panginoon. Nabibigay natin lahat, mga kapatid, yung the best sa Panginoon. Hindi yung pakunti-kunti. Sasabi natin sa financial, isinusuko, pero bulsa. Isipin nyo yan. All the best sa Panginoon. Sina Cain, sina Abel, naghandog all the best. Ay, si Abel lang pala. Isipin nyo po yun, sina Abraham, all the best. Tayo, sasabihin natin, isinusuko, pero bulsa. Naku po, aray. Ang hirap nun. Totoo yan, mga kapatid. Accept the reality. All the best nibibigay natin dapat sa ating Panginoon. Dapat pati bulsa. Di ba kaya nga yung babaeng balo, yun na lang ang pera niya, ibinigay niya pa sa Panginoon. Tayo may pambili pa ng iba, hindi natin na ibibigay. Amen?
Kaya dapat ibigay natin sa Panginoon. Sabi nga ni Sister Gretchen kanina. Kasi alam nyo, si Gijon ganyan din. Nagluto ng isang batang kambing. O, hindi binata, bata. So, ibig sabihin, pres. Ang binigay niya sa Panginoon, pres. No? At gumawa ng tinapay na walang pampaalsa. Pres, walang pampaalsa. Kasi ang pinag-uusapan ni Jesus Christ sa pampaalsa, kailangan wag tayong gumamit ng pampaalsa ng paraseo. Kasi ang pampaalsa ng paraeso ay mapagkunwari. It means, yung pagpaalsa yan, yung ugali, yung katangian ng mga paraseo. Kaya dyan, ginamit walang pampaalsa, kaya wag na tayong gumamit ng pampaalsa. Para naka-focus tayo, naka-empty tayo, kaya nga wala, naka-empty tayo, para lagi tayo sa Panginoon lamang, mga kapatid, naka-focus. Amen? Isipin niyo po yan, no? Walang pampaalsa mula sa 5 salop na harina. Binigyan pa ng bilang mula sa 5 salop na harina. Ano yung nakita natin doon? 5 salop, binigyan niya, pwede naman 4, pwede naman. Bakit pag nagluluto tayo may mixture? Bakit? Para masarap, para perfect. Ganon din ang revelasyon niya. 5 salop na harina. Pwede niya naman sinabing binigyan na lang ng harina. Pero hindi, binigyan pa ng Panginoon. Binigyan pa yung nagsulat ng wisdom ng Panginoon na 5 salop. May measure pa, mga kapatid, para tamang-tama. Tamang-tama. Tayo, mga kapatid, pag nag-aalay tayo sa Panginoon, tamang-tama po ba yung measure? Hindi po ba kulang? No, minsan talagang sabihin natin, I surrender all, no? Isusuko ko lahat, Lord. Ibibigay ko lahat sa iyo, Lord. Pero kulang pa rin kasi hindi tayo perfecto. Yun ang mindset natin. Pero dapat bilang proseso sa pagkatawag, nakikita po sa atin, mga kapatid. Amen? So, ganun din. Sa proseso ng pagkatawag natin, mga kapatid, dapat na ilalagak natin yung handog natin sa Panginoong Jesucristo. Sa Panginoong Jesucristo. Kasi siya po naman talaga, I am the way, the truth, and the life. My Father, Jesus, and Spirit. At binibigay natin ang honorable sa Father. At pinagkakatiwala ni Father kay Jesus sa kanyang anak ang lahat. Kaya dapat, bago tayo dumiretso kay Father, kay Jesus. Bakit? Nakita natin dito yung revelation, no? Sabi dito, inihahin niya ito sa anghel ni Yahweh sa ilalim ng malaking puno. May puno na dito. Sino ba ang tunay na puno ng ubas? Si Jesus Christ. At kung titingnan po natin sa mindset natin, puno. Okay, dyan na lang sa puno. Pero sabi ng anghel, mga kapatid, sinabi sa kanya ng anghel, ipatong mo sa malaking bato itong karne at ang tinapay. Isipin niyo po yan. Sa atin, alam natin puno, malaki, doon natin ilalagay. Kasi inaalay natin literal. Pero dyan sinabi pa ng anghel, imbes na okay na. Pero sinabi ng anghel, inayos niya. Ipatong mo sa malaking bato ang karne at tinapay. Bakit bato? Bakit ginamit? Bakit ginamit simile? No, ng ating Panginoon yung bato. Bakit? Sino ba yung bato? Sino ba yung rock of salvation? Si Jesus Christ. Sipin niyo po yan, bato. I am the rock of salvation, sabi ni Jesus Christ. Kaya bato, ipatong mo yung handog mo sa bato. Hindi mo ipapatong kung saan-saan. Kaya yung ating mga handog, yung ating mga sarili, mga kapatid, pinapatong natin kay Jesus Christ. Hindi kani-kanino, wag mo kani-kanino ibigay. No, kung kanina, wag kang kani-kanino humihingi. Ngayon, naman, wag kang kani-kanino nagbibigay ng handog, ng living sacrifice, kundi kay Jesus Christ lang. Hallelujah. Totoo yan. Kailangan yung handog natin, yung living sacrifice natin sa ating sarili. Jesus, only Jesus, only Jesus, only Jesus lang natin ibigay, mga kapatid. Kasi napakalinaw dyan. Nilagay mo na, malaki ng puno yon, ang lilim, nandun na, alam mo, safe na.
Pero sabi nung anghel kay Gideon, ilagay mo sa malaking batong yan. Dinemonstrate pa ng anghel ang bato. Kasi sinisimbolo. Kaya sabi ko nga, pag nagbasa tayo ng Biblia, tinitignan natin lagi si Jesus Christ kung saan siya. Nandyan siya lahat sa Biblia. Totoo po yan. Totoo nga, bato inilagay. At pagkatapos, ang susunod na proseso ng pagkatawag, kailangan mag-apoy ang handog natin sa Diyos. Ibig sabihin, kailangan mag-apoy, kailangan mag-alab. Kasi alam nyo, pag hindi nag-apoy yan, hindi nag-alab yan, hindi kinalulugdan ng Diyos. Ayan. Yung living sacrifice natin, yung handog natin sa ating Panginoong Diyos, sarili natin yan, kailangan mga kapatid, mag-apoy yan, kailangan mag-alab yan, kailangan nagmamanifest ang presence ni Lord sa atin. Kasi yan ang dapat. Diba sa paghahandog, si Elijah, noong nag-compare sila ng isang grupo, yung sa kanyang handog, nasunog. Yung iba hindi nasunog. Bakit? Hindi kinalugdan ni Lord. Yung kay Elijah, kinalugdan. At marami pang ibang mga lingkod ng Diyos na talagang yung handog nila ay nasusunog. Bakit? Kinalulugdan. Kasi yung Diyos, gusto niya yung mabangong samyo ng hayop o yung insenso. Ganun din tayo sa buhay natin. Bilang tayo tinawag ng Diyos, kailangan talaga nag-uumapoy. Kaya nga lagi natin pinapanalangin, nawa mag-abaw ang aming puso sa paglilingkod, pagsamba sa inyo. Umapoy, mag-alab. Amen? Amen. Kasi alam nyo mga kapatid, pag ganyan ang mga nararanasan natin bilang tayo tinawag ng Diyos, hindi na tayo magdadalawang isip. Dito na yung magpoproseso dahil nagmamanifest na sa atin ang Panginoong Diyos. Alam natin, hindi na tayo magdadalawang isip, hindi na tayo magdadoubt kung sino ang tumawag sa atin. Diyan na natin yung proseso, nararanasan na natin na patuloy na ang ating Panginoong Diyos ang tinataas sa ating buhay. Alam ko ang Panginoong Diyos ang tumatawag sa akin. Alam ko ang Panginoong Diyos ang nangungusap sa akin. Alam ko ang Panginoong Diyos, Yesu Kristo ang nagtuturo sa akin. Alam ko ang Panginoong Diyos ang nagre-reveal sa akin sa oras na ito. Alam ko ang Panginoong Diyos ang nagtuturo sa atin sa oras na ito, ang nagsasabi sa oras na ito. Amen? Amen, totoo yan. Ganyan po ang mararanasan dapat natin. Ganyan ang nararanasan dapat natin mga kapatid. Ibig sabihin, matitiyak na pinili tayo ng Diyos. At pagtiyak na natin na tayo ay pinili ng Diyos, andyan, nasan yung natin, pagdadoubt, nasan yung alinlangan natin, nasan yung pagkabalisa natin. Wala na pong kapangyarihan yan, sapagkat you've given you authority to trample the serpent and scorpion and all the powers of the enemy, nothing will harm you. Isipin nyo. So ibig sabihin, hindi na tayo matatakot. Spiritual. No? Dahil natitiyak natin tayo ay tinawag ng Diyos, ang totoong Diyos, ang makapangyarihang Diyos, ang tumawag sa atin. Kaya hindi tayo matitina. Amen. The rock of salvation, hindi tayo matitina. No? At alam natin, mag-aayos yung ating pamumuhay bilang Kristiyano, bilang mananampalataya. Bakit? Kasi makikita sa atin ang fear of the Lord is beginning of wisdom. Kaya nga si Gideon dyan, sabi niya, dahil dito, kinalabutan siya sa takot at sinabi, Panginoon Yahweh, tulungan mo po ako. Harap-harapan kong nakita ang iyong anghel. Ibig sabihin, natakot po siya sa ating Panginoon Diyos, sa anghel, sa lingkod ng Diyos. Bakit? Yun po yung the fear of the Lord is beginning of wisdom. At anong sabi ng Diyos sa kanya? Ngunit sinabi sa kanya ni Yahweh, huminangon ka, huwag kang matakot, hindi ka mamamatay. Amen.
Pagdating sa ating Panginoon, huwag kang matakot. Anong sinabi niya? Sa Exodus, lagi sinasabi ni Pastor Erwin, Brother Erwin, pumanatag ka. No, pumanatag ka, huwag kang matakot. Hallelujah. Isaiah 41:10. Huwag kang matakot, huwag kang mangamba, tutulungan kita, iingatan, ililigtas. Isipin niyo po yan. Joshua 1:9, ganun din. Magpakatatag ka. No? Tandaan mo, ang bilin ko sa'yo. Huwag kang matakot, huwag kang mangamba. Huwag kang mapanghinaan ng loob. Sasamahan kita saan ka man magpunta. Hallelujah. Isipin niyo po yan. Yan. The fear of the Lord is beginning of wisdom. Pag nadyan ang wisdom ng Panginoon sa atin, alam na natin kung anong gagawin natin. At pag alam na natin ang gagawin na natin, alam na natin kung sino ang gumagabay sa atin, wow, grabe, anong mangyayari sa atin? Tutubo po tayo, lalago po tayo, lalawak tayo, dadami tayo, kakalat tayo. Tulad ng lagi natin sinasabi, as for me and my house, we will serve the Lord, and habang nandito tayo, pupunuin ang langit. Amen? Totoo yan. Pag yung mga prosesong yan, ay yan ang nararanasan mo, kapatid, nararanasan ko, nararanasan nyo sa iyong buhay ngayon sa pagkatawag nyo sa Panginoon. Praise God. Dahil nasa tamang daan ka, mga kapatid. Kaya purihin ang Panginoon sa ating buhay. No? Talaga, tulad ni Gideon, napakabuti. At si Gideon ay nagtayo noon ng isang altar para kay Yahweh na tinatawag niyang si Yahweh ay kapayapaan. Isipin nyo, kaya tayo mismo ay nagtatayo ng altar. Hindi altar na physical, kundi tayo mismo tinatayo natin yung sarili natin. Nagtatayo pa tayo ng ibang altar. Yung altar ngayon ay church. Church ay tayo. Kaya dumadami tayo sa God is Love. Hindi lang tayo dito sa physical na ito, marami tayo. Iba't ibang bansa, nandyan ang support. Dahil nararanasan nila ang Panginoon sa kanilang buhay. Kaya dumadami tayo dahil nararanasan natin itong kay Gideon na ito. Hallelujah. Alam nyo, hindi dapat itong mensahe ko kasi hirap di ko alam kung anong mensahe ko mula Lunes. Sabi ko kay Lord, Linggo Lord, gusto ko makita ko na mensahe ko sa Friday. Ayaw ibigay. Kasi talaga minsan, no, ganun tayo. Alam natin, tama yun. Pero pinipilit natin yung sa atin. Pero pag pinagkatiwala natin sa Diyos, ibagkakaloob yan ng Diyos. Hanggang kahapon, naiiyak na ako habang sinusundo ko si Ate Mila. Sabi niya, huwag ka munang diyan ka muna, magbasa ka ng magbasa. So talagang naiiyak ako kay Lord. Sabi ko, Lord, bakit ganito ako ngayon? Hindi ko makita yung revelation mo. Aba, after 30 minutes, mga kapatid, ayan na. Sabi ko, si Jose ang anin ko, si Zacchaeus. Hindi, si Gideon. Hindi, si Oprah, si Ruth. Lord, maganda yung kay Ruth. Hindi, si Gideon. Balik-balik ako dito. Kaya pala, ganito yung revelation niya. Dapat pala talaga makita natin ang prosesong ito sa pagkatawag natin. Kaya kung tayo ay tinawag, o tinatawag, o tatawagin ng Diyos, ihanda po natin yung sarili natin, mga kapatid. Nawa maranasan natin ito sa ating buhay para patuloy, no, into right path. Yung leading ng Holy Spirit ng ating Panginoong Diyos ay isang maranasan natin. Tayo po tumayo, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. Oh God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Salamat po, makapangyarihan Ama, sa oras na ito. Salamat sa iyong presensya, sa iyong banal na Espiritu na siyang naglilid sa amin. Salamat po sa pangungusap mo. Salamat po sa pagbukas mo ng aming spiritual ears, spiritual eyes. Higit sa lahat ng aming spiritual heart upang lubusan namin maintindihan, maunawaan kung ano ba kami bilang pinili mo, bilang tinawag mo. Kasi gusto mo sa amin, hindi lang yung tinawag kami, kundi yung maranasan namin yung presensya. Maranasan namin ang Panginoong Jesucristo sa aming buhay. Hallelujah. Kasi pag ang Panginoong Jesucristo ang aming nararanasan namin,
ang dating talunan ay nagwawagi. Ang dating mahina, lumalakas. Ang dating wala, sumasagana. At pag nararanasan namin Panginoong Jesucristo, hallelujah, we bring joy, peace, love sa aming buhay, Ama. Kaya salamat sa patuloy mong gentle reminder sa amin na kung sino talaga kayo sa aming buhay, kung bakit kami nandito, bakit kami ay buhay pa, sapagkat meron kayong purpose sa amin. Kaya Ama, patuloy namin dinadalangin ito na mag-alap ang purpose mong ito sa amin. Huwag mong hayaan na kami ay manlamig o maging maligamgaman, bagkut halos kaming mag-apoy at mag-alap sa iyong presensya. Ama, sa oras na ito, lubos po namin hinihiling ang patuloy na pagturo mo sa amin, ang patuloy na pangungusap mo sa amin, ang patuloy na pagyakap mo sa amin, ang patuloy na pagtanggap mo sa amin, ang patuloy na pagsasantifies mo sa amin. Amen. Ama, tunay nga po na kayo lamang ang Diyos namin, na panghawakan, paniwalaan, manampalataya sa inyo. Kaya Ama, salamat po sa buhay ng aming mga kapatid na patuloy na nagtitiwala at naniniwala sa inyo. Sa pamamagitan ng iyong mga makapangyarihang salita na siyang way upang magkaroon kami ng transformation. Sapagkat sa Panginoong Jesucristo, pag nakakaranas kami at gusto mong maranasan namin ay consistent. Kasi sa Panginoong Jesucristo, ayaw mong transactional. Gusto mo transformational. Hallelujah! Totoo nga, Panginoon. Yan ang gusto mo sa iyong mga anak, sa iyong mga pinili. Ang patuloy na maranasan kayo sa aming buhay. Kaya sa oras na ito, ano man ang panalangin ng aming mga kapatid na narito nasa harapan mo, Ama, pinagkakatiwala po namin yan ayon sa iyong kalooban. Sapagkat ang kalooban mo ay siyang the best kaysa sa kalooban namin. Kaya kiniklaim namin yan in the name of Jesus. Kasama ng aming mga mahal sa buhay, Ama, pabutin mo saan man sila naroon sa mundo ito. Kaya kayo ang kumilos, Ama, sa buhay ng bawat isa. Kaya Ama, salamat po sa oras nito at patuloy mong pinadadama ang iyong presensya sa amin. Kaya wala po kaming ibang tinataas at pinupuri lamang, kundi kayo lamang sa aming buhay. At ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ng anak niyong si Jesus namin Diyos at sariling tagapagligtas. Amen.